Sinabi ni Leonayen na ang interview ngayon ay nabigo na naman. Napakahirap talagang makahanap ng trabaho ngayong mga panahong ito. Napatanong din siya na kung kailan pa kaya matatapos ito. Siya si Leonayen, isang karaniwang nagtapos sa unibersidad. Ngayon ay ika-18 beses na siyang tinanggihan sa isang interview. Naalala niya pa nga ang sinabi sa kanya gusto lang nila ng mga manggagawa na makakapagtrabaho ng 24/7. Masyadong mataas daw ang hiling niyang sahod at hindi umaayon sa agresibong kultura ng kanilang kumpanya. Habang naalala ang kanyang girlfriend ay nasabi niya na lamang nakalimutan na nila ang interview. Matapos maghatid ng pagkain sa loob ng 1 linggo, ngayon ay ang kanilang 3 anibersaryo. Bibigyan niya siya ng sorpresa. Ngunit napahinto naman si Leonayen dahil sa may nakita siyang nakapark na sasakyan sa tabi ng bahay ng kanyang girlfriend. At kasunod nito ay isang boses ang maririnig na nagsasabing mas malakas ba ako, o mas malakas ang boyfriend nito. Kaagad naman ito sinagot ng babae na sa loob ng sasakyan na mas malakas ito kaysa sa boyfriend niya. Dahil dito ay napagtanto ng ating bida na boses daw iyon ng kanyang girlfriend. Nang makita sa loob ng sasakyan ay makikita na ang girlfriend talaga ito ng ating bida habang may kalaguyong iba at mukhang nag-enjoy pa. Dahil sa napansin ng babae na parang nasa labas ang boyfriend niya ay sinabihan niya ang lalaki na sandali lang. Tugon ng lalaki sa kanya na magpatuloy sila dahil nakakatuwa daw ito. Kaya naman ang mapagtanto ng ating bida na girlfriend niya talaga ang nasa loob ng sasakyan at may katsok-tsokan na iba ay nanggagalaiti ito sa galit. Ngunit nang kanya sana itong lapitan ay saka din naman tumawag ang kanyang ina at sinasabi sa kanya na sa kritikal na kondisyon ang kanyang ama at kanyang pinsan. Pumunta daw agad ito sa emergency room ng First City Hospital. Sa sinabi na iyon ng ina ng ating bida ay agad siyang nagmamadali upang pumunta sa hospital at ang surprise niya sana sa kanyang girlfriend ay kanya na lamang itong itinapon. At kanyang sinabi sa kanyang isip na hindi niya hahayaan na makalusot ang mga walang hiya na iyon. Dako naman tayo sa First City Hospital ay ipinapakita ang ama ng ating bida na walang malay. Pumasok ang doktor at ipinapalam niya dito sa ina ng ating bida ngayon ay nasa malalim na pagkakatulog ang kanyang asawa at pamangkin. Malapit nang mamatay ang kanilang mga utak, ngunit matatag naman ngayon ang kanilang mga vital sign. Kamakailan lamang tumatanggap ang ospital ng ilang pasyente na may katulad na sintomas na ito. Ngunit hindi mahanap ng mga eksperto ang eksaktong sanhi ng pagkakatulog, kaya maghanda na ito sa posible na mangyari. Sa pagdating ni Leonayen ay kaagad niyang itinanong na nasan ang kanyang ama. Sinabi ng kanyang ina biglang nahimete ang kanyang ama at pinsan. Ano na lang ang gagawin nila ngayon? Sinabihan niya silang huwag masyadong maglaro ng laro. Tingnan daw nito ang nangyari. At sinasabi din ng ina ng kanyang pinsan na nahimete din ang kanyang anak habang naglalaro ng laro. Walang silbi ang pag-uulat sa laro. Sinabi ng pulisya na ang server ay nasa ibang bansa. Imposibleng harangan ito. At kahit nadurugan nila ang mga VR headset, lilito naman ang mga bago sa kanilang tahanan kinabukasan. Na ipinagtataka naman dito ng ating bida ano daw yung klaseng laro. At naalala niya ang sinabi ng kanyang ama at ayon dito matapos isara ang pambansang server ng World of Warcraft, akala ng tatay niya mawawalan siya ng trabaho. Ngunit pagkatapos ay may bagong MMO game na lumabas, ang Glory Continent. Dinala kita ng pinsan mo para tuklasin ito, kumita ng ginto at mag-stream para makakuha ng pera para sa iyong dowry. Matapos iyon ay makikita ang isang VR headset sa kamay ng ating bida dahil ayon sa kanya na ito ay isang kamakailang inilunsad na immersive online game. Gamit ang VR headset na binuo ng opisyal na koponan, maaari kang makaranas ng sobrang realistic na gameplay. Dahil sa makatutuhanang sensasyon, ang laro ay lumikha ng malaking kaguluhan sa komunidad ng mga manlalaro nang ito ay ilunsad. At nahimete sa malalim na pagkakatulog ang tatay at pinsan niya matapos itong laruin. Anong mga lihim ang nakatago sa larong ito? Kailangan niyang malutas ang misteryong ito ng kanyang sarili. Matapos ay walang pag-atubili ito sinuot ng ating bida sa kanyang ulo. Kasabay nito ay isang panel ng system ang nagsasabing Welcome to Glory Continent. At sa Mountain Novice Village Wilderness. Sa pagdating ng ating bida ay kaagad niyang pinagpuputukan ang nilalang na nasa harap niya. Napasabi pa nga siya swerte. Nakakuha siya ng Black Dog's Blood AK-7 mula sa Novice Gift Pack.
Kahit anong demonyo o multo pa iyan, ipapadala niya sila lahat sa kabilang buhay gamit ang pisikal na paraan. Sa pagkamatay ng ghoul ay nakakuha si Liu Nian ng experience point at tumataginting na coins at stone. At ipinapalam ng system na ang mga ghoul ay sinasabing mga sama ng loob ng mga inabandunang babae, kakaiba sa lugar na malapit sa Novice Village. Ang pagpatay sa kanila ng magkakasama ay nagbabawas ng 200 hanggang 300 coins at bihirang magbaba ng rare cultivation stones. Dahil dito ay natuwa na napasabi ang ating bida na kaunti man ang mga coins, ngunit ang cultivation stone na nakuha niya kanina ay nagbibigay ng 300 cultivation points. Sobrang swerte niya naman. Bagamat hindi niya pa naiintindihan ang mekanika ng laro, ang kasalukuyang gawain ay pumatay ng mga halimaw at tumaas ng antas. Sulit na talikuran ang karamihan at pumili na manghuli ng mga bihirang halimaw sa labas ng nayon. Subalit bigla na lamang may tumama sa kanya na atake. Dahilan na mapamura pa siya na kung sinong bastardo na mage ang nag-ambush sa kanya pagkatapos niyang umalis ng Novice Village. Sa kanyang harapan ay isang grupo ang nagpakita at nagsasabing isang manlalaro na wala pang level 10 ay may lakas ng loob na manghuli ng mga halimaw sa labas ng nayon. Talagang makulit, ngunit nakakuha siya ng rare cultivation stone. Kunin na lang nila ito. Ang pagpatay ng maraming bagong manlalaro para tumaas ng antas ay mas mahusay kaysa manghuli ng mga halimaw mag-isa. Nang makita ay ito pala ang girlfriend ng ating bida at ang lalaki na tinitira ang kanyang girlfriend at kanyang pang sinabi na hindi ba't ikaw itong kawawang pagong. Nag-e-enjoy ka ng tanawin sa labas. Ngunit kaagad nag-cast ng spell ang ating bida ng stink bomb, isang pantulong na gamit sa Novice Village. Naglalabas ito ng mabahong usok na nagbabawas ng magic defense ng mga halimaw at nakakabulag ng paningin ng mga manlalaro. Dahil dito ay napamura na lamang si Chuck. Habang sinasabi ng ating bida na sa 36 na estratehiya, ang pagtakbo ang pinakamabuti. Naisip niya din buti na lang at maingat siya at binili niya lahat ng pantulong na gamit sa Novice Village. Kung hindi, patay na siya ngayon. Ngunit isang atake ang tumama sa kanyang likod na naging sanhi sa pagbaba ng kanyang HP. Sinabi ni Ivana binilhan siya ni Chao ng Giant Ruler. Salamat sa pag-alalay sa kanya, Chao. Mahal kita, Moa. Dahil dito ay unti-unti na bumabaksak ang katawan ng niliunayan sa atake na iyon. Lumapit si Chuck at sinabi ikaw na maliliit na bata, tumakbo pa kayo kung kaya ninyo. Hindi daw ito makakatakas sa kanya ngayon. Hindi niya lang kukunin ang babae nito kundi pati na rin ang kanyang mga gamit. Dagdag niya pa mamatay na ang ating bida. Kukunin nila nito ang kanyang mga coins at cultivation stones. At makikita na lamang ang pagtalsak ng dugo. Sa nakahandusay na si Liu Nian ay, naisip niya na laro lang naman ito diba? Bakit masakit na masakit? Napakatotoo. Masakit ang puso niya, at malabo ang paningin niya. Ito na ba ang kamatayan? Samantala sa kabilang banda ay isang boses ang maririnig na nagsasabing Majesty, sa wakas ay bumalik ka na. Sa pagmulat ng kanyang nakikita ay 2 babae ang nakaluhod sa harapan niya. Pahabol ng 2 babae na may Majesty welcome back. Habang nag-aantay sa tugod ang 2 babae sa kanilang king ay sa kanilang likod ay isang ding babae ang lumalapit dito. Na siya pala ang ating bida kaya naman ay napapatanong siya na hindi ba dapat mag-respawn siya sa Novice Village. Ano tong lugar na to? At sino silang 2 magagandang babae? Parang hindi sila mga manlalaro. Sa paglapit ni Sudaji ay kaagad niyang tinulak ang 2 at tinanong ang Majesty nila na kung naaalala ba siya nito. Dagdag niya pa na siya si Sudaji. Sa wakas ay makakasama na naman niya ito sa pagligo. Dahil dito ay nagalit ang isang babae sa Majesty dahil noong nakaraang buhay daw nito ay lagi niya nalang binibigyang kagustuhan si Doji. Ngayong pagkakataon ay hayaan daw niyang silbihan din nila ito ni Hu Zaimei. Lumapit ang isang babae sa ating bida na may hawak na salamin at kanyang sinabi ang pagbabalik ng buhay ng Majesty ay isang kagalakan. Hayaan mong tulungan kitang maglinis. Nang makita ng ating bida ang kanyang mukha ay nagulat ito at napahinto. Kasunod nito ay bigla na lamang niyang itinapon ang hawak na salamin ng babae at tinanong na kung anong klaseng lugar to, sino kayong tatlo, at bakit ganito ang kanyang itsura. Dahil sa nagalit ang kanilang Majesty ay kaagad nagsiluhod ang 3 na kanilang sinabi na maging mahinahon daw ang kanilang Majesty. Ito ang Xuanyuan Tomb. Kami ay ang 3 demonyo na nagbabantay sa libingan ayon sa utos.
Bago ka mamatay, hinulaan ng Majesty na mabubuhay ka muli makalipas ang 1,000 taon, ngayong dumating na ang panahong iyon, naghihintay kami sa inyo sa Royal Tomb. Ang tatlong demonyo ng Xuanyuan Tomb. Sa isip ng ating bida Put Angina, nakatagpo ba siya ng bug sa laro at maling na reincarnate bilang Hari Joe? Kung ganon, nangangahulugan ba yun na maaari siyang magkaroon ng harem ng mga magagandang babae? Nagsalita ang isa sa kanila at kanyang sinabi sa Majesty paumanhin sa hindi magandang serbisyo ko. Parusahan ninyo po ako ng husto. Sagot ng ating bida kung ganon, inuutos niya itong na gamitin ang kanyang dila para tulungan siya. Sa isip niya dahil ginawa siyang Hari Joe ng laro, at dapat silang mga NPC ng harem ni Hari Joe, hindi naman labis na humiling sa kanila na gumawa ng isang bagay para sa kanya, di ba? Nagsalita din si Sudaji at kanyang sinabi pagod ka na siguro pagkatapos mong mabuhay muli. Baka mas mabuti nang maligo tayo ng magkasama. Dahil dito ay napasabi muli ang ating bida napakasaya niya dito ayaw niya nang bumalik. Sinabi ni Leonaye na hindi niya inakala na mayroong paligan ng mainit na tubig na pool ng mga bulaklak ng peach. Sinabi ni Sudaji na naghihintay sila sa kanya doon sa loob. Ngunit natigilan na lamang dito ang ating bida sa kanyang nakikita. Dahil ang kanya lang naman nakita ang dalawang babae na nag-aantay sa kanya sa pool. Nagsalita si Sudaji dahil sa wakas ay dumating na daw ang Majesty matagal na siyang sabik na naghihintay. Kaya nasabi niya sa kanyang sarili ang tanawin ng tagsibol ay walang katapusang maganda, 6 na peach ang handa ng aniin. Sa pagbabad niya sa pool ay napatanong siya bakit may bahagyang bango ng alak sa paligan ng mainit na tubig. Ang larong ito ay hindi lamang totoo ang pakiramdam, kundi pati na rin ang mga amoy ay napakabuhay-buhay. Lumapit si Sudaji sa kanya at sinabi niya dati mong mahal na maligo sa alak. Sinabi mo na hindi lamang ito nagpapagaan ng pagod kundi malaki rin itong nagpapataas ng iyong paglinang sa sarili. Ang mga ibong nagmamahalan ay naghihintay, mahal na Panginoon, halika na. Nasabi ng ating bida kaya pala ang pool ng alak at hardin ng karne ay makakapagpalakas ng paglinang. Kung gayon, kailangan nating seryosohin ito at simulan ang ating paglinang. At kasabay din na lumapit ang dalawa dahil gusto rin ni Shime na maglinang kasama ang Majesty. Bilang Majesty kailangan daw nitong ipamahagi ang kanyang biyaya ng pantay-pantay. Sagot ng ating bida kung gayon, hayaan daw nilang magsama-sama ang kanyang minamahal na mga asawa. Habang sa isip niya kahanga-hanga ang tatlong ito, bawat isa ay nakakapagpasigla sa kanya. Matapos ay napasabi na lamang si Sudaji na may Majesty, na habang ang dalawa ay napapasigaw din. At matapos ang mga pangyayaring iyon, kasunod ay isang panel ng system ang nagbukas na binabati siya sa pagbukas ng hidden class. Binabati din siya sa pag-aaral ng lihim na pamamaraan ng paglinang, pool ng alak at hardin ng karne isa, paunang antas. Ang pamamaraang ito ay nagde-double ng bilis ng paglinang sa loob ng 72 oras pagkatapos ng dual cultivation. Binabati ulit siya sa pag-aaral ng lihim na pamamaraan ng paglinang paunang antas. Ang pamamaraang ito ay maaaring agad na i-activate ang isang mahiwagang kayamanan ng 3 beses ng walang oras para sa pagbabanta, ngunit ang kayamanan ay masisira pagkatapos gamitin. Sa isip ng ating bida isang gabing paglilibang ang nagbukas ng nakatagong klase at natutunan ang mga bagong kasanayan. Ngunit napakatotoo ng pakiramdam, halos napapagod na siya. Sa harap ng ating bida ay sinabi sa kanya ng babae na may masamang nangyari. Si Shen Gongbao ay nagdala ng mga tao sa Xuanyuan Tomb, sinasabing gusto niyang makipag-usap sa kanyang kapatid na babae sa Xuan Palace. Ipinapalim ng babae sa kanyang Majesty na si Shen Gongbao ay hindi mabuti. Hindi lamang siya isang traidor sa langit na kaharian kundi nakikipagsabuatan din siya sa Demon Sect. Kung malaman niyang narito ka, hindi natin alam kung ano ang kanyang gagawin. Kaagad naman na sumagot si Sudaji na gagamitin niya na ngayon ang pamamaraan ng pagtatago. Mangyaring tiisin na sumunod ka sa kanyang patungong Xuan Palace. At makikita na hininikop dito ang ating bida mula sa treasure na hawak ni Sudaji. At inilagay ni Sudaji ito sa kanyang dibdib dahil dito ay napasabi ang ating bida na kahanga-hanga ang spell na ito. Hindi lamang binabago nito ang kanyang katawan bilang isang palamuti, kundi ganap din itong itinatago ang kanyang aura. At nagsalita ang kanyang kapatid na bilasan na nilang pagpunta sa Xuan Palace, baka magduda si Shen Gongbao.
Samantala sa Zuan Palace habang makikita si Shen Gangbao na nakaupo sa trono. Nang makita niya si Sudaji ay kanyang sinabi matagal na silang hindi nagkita. Ngunit agad na umatake si Sudaji at kanyang sinabi na minsan na nitong tinulungan ang hari. Ang trono ay pag-aari ng hari, huwag daw itong lumagpas sa kanyang mga hangganan. Gayunman ay isang tauhan ng hamarang dito sa kanya at kanya din na sinabi isang simpleng Demon Fox lamang ang nang-ahas na umatake sa bagong hari ng Demon Realm. Subalit may lalo pang nagalit si Sudaji at isang atake ang tumama sa tauhan ni Shen Gangbao dahilan na tumilapon ito. Sa kanyang paglayo ay sinabihan niya si Sudaji na sandali lang, si Dawist Shen ay nakuha na ang pagpapatakbo ng laro. Para makalapit ng asensya ng tao, kailangan daw ni Sudaji sumunod kay Dawist Shen. Huwag daw itong mukhang bastos. Kumalma at makinig kung ano ang sasabihin ni Dawist Shen. At naririnig naman ito ng ating bida mula sa dibdib ni Sudaji. Sumagot si Sudaji na kung gayon, magsalita daw ito ng mabilis. Nagsalita si Shen Gangbao at kanyang binanggit na si Sudaji. Ang kaluluwa ni Emperor Zin ay nawala na sa loob ng 1000 taon, ngunit ikaw pa rin ay labis na umiibig. Sapat na, puntahan na nila ang mahalagang bagay. Sa isip niya ang fox na ito ay hindi nasayang ang kanyang paglinang kahit na siya ay pinigilan dito sa loob ng 1000 taon. Dapat nilang subukang akitin siya sa kanilang panig. Sinasabi dito mula nang magpas siya ang unang Panginoon ng Langit na ibalik muli ang Investiture of the Gods pag-aatas ng mga Diyos. Siya at si Jiang Ziya ay nagdisenyo ng Glory Continent ng kaluwalhatian, isang laro kung saan gumagamit sila ng helmet para ilipat ang mga tao patungo sa maliit na mundo para sa pagsasanay, pagpili ng mga bihasang tao na maaaring umangat patungo sa Celestial Realm. Ang mga tao sa laro ay may avatar sa tunay na mundo para ipagpatuloy ang kanilang buhay. Mayroon na tayong sapat na oras para ilipat ang lahat ng tao sa universo papunta sa maliit na mundong ito para kolektahin ang kanilang likas na lakas. Ang mga lakas na ito ay makakapagpalakas ng husto sa kanilang kapangyarihan, makakapagbasag ng barrier, at ang pangarap ng Demon Sect Leader na isasama ang tatlong larangan ay malapit ng matupad. Napagtanto ng ating bida na hindi ito simpleng laro lamang, ito ay maliit na mundo ng Investiture of the Gods na nilikha ng unang Panginoon ng Langit at si Jiang Ziya. Si Shen Gangbao pa mismo ang nakapigil kay Jiang Ziya at kinuha ang kontrol sa pagpapatakbo nito. Kaya't ang ilang NPC, mga tauhang kontrolado ng sistema sa laro, ay tunay na mga demon at Diyos na nagbabalat kayo. Ako nga pala ang reincarnation ni Haring Zhou. Ang mga inapo ng mga pamilya ng mga Diyos ay gumagastos ng pera ng walang pigil, samantalang sila ay naglalagay ng buhay natin sa panganib. Hindi nakakagulat na ang kanyang ama at ang iba pa ay nahimite, tiyak na nakatagpo sila ng demon mula sa Demon Realm. Pahabol niya pa, naaalala niya na bago mamatay si Emperor Zin sinabi niyang ma-reincarnate siya pagkatapos ng 1,000 taon. Mayroon ka bang anumang impormasyon tungkol dito? Ang essence ng Human Emperor ay lubhang mahalaga. Kung kainin natin ang kanyang kaluluwa at essence, ang cultivation ng pinuno ng sekta ng mga demon ay tataas ng malaking antas. Kahit na ikaw ay umiibig, dapat mong maintindihan ang kahalagahan nito. Tumugon si Sudaji na walang anumang kakaibang nangyari sa Xuanyuan nitong mga nakaraang araw. Kahit na mag-reincarnate ang hari, hindi niya maalala ang kanyang nakaraan, at hindi rin siya pupunta rito. Sinabi ni Shen Gangbao na kayo tatlong demon ng libingan ng Xuanyuan ay nakakulong sa Imperial Tomb ng larangan ng mga Diyos ng 1,000 taon, hindi ba? Kung tutulungan ninyo akong hanapin ang pagbabalik tao ni Emperador Zin, hahanap ng paraan ang pinuno ng sekta ng mga demon para palayain kayong tatlong magkakapatid na babae. Matapos ay nagpaalam na siya kay Sudaji gayong may kailangan pa raw siyang gawin at maglibot sa ibang bahagi ng mapa, kaya hindi na siya mag-aaksaya ng oras dito. Pagkatapos umalis si Shen Gangbao, ay saka din naman dito ang paglabas ng ating bida at kanyang sinabi hindi nila maaaring hayaan na kontrolin pa ni Shen Gangbao at ang 7 halimaw ng Meishan ang larong ito. Kung hindi man ay hindi lamang milyon-milyong tao ang mamamatay, kundi papasok din ang larangan ng mga demon sa kanilang mundo. Kailangan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan bilang Human Emperor para mabuti niyang linangin ang kanyang lakas, iligtas ang kanyang ama, hanapin si Jiang Ziya, at pigilan ang kasinungalingan ni Shen Gangbao. Lumuhad naman ang tatlong magkakapatid at sinabi nila bumubuo sila ng pangakong lilingkod sa Majesty hanggang sa kamatayan.
Ipinapalam naman ni Sudaji sa kanyang Majesty na ang Golden Jade Seal na ito ay isang artifact mula sa kanyang nakaraang buhay, tanging ang may dugong Human Emperor lamang ang makakapagbukas nito. Mangyaring tingnan daw ito ng Majesty. Kinuha ito ng ating bida at napatanong na kung ito ba ay mga alaala ni Haring Joe. Iniisip niya kung anong mga kayamanan ang nakapaloob dito. Ipinapalam din ni Sudaji sa kanyang Majesty, sabihin daw niya agad, siya ang Human Emperor, buksan ang Jade Seal. At ginawa naman kaagad ito ng ating bida. Ngunit nagulat na lamang siya nang lumutang ito sa kanyang harapan at nagliliwanag. At kanyang din binanggit ang salitang open. Pagkatapos ay lumabas dito ang isang espada at binabati siya sa pagbubukas ng bihira na bagay na Jade Seal ni Haring Joe. Ang bagay na ito ay sumisimbolo ng pagiging royal at authority. At nakaugnay ito sa kaluluwa ng manlalaro, ibig sabihin, hindi ito mawawala kahit na mamatay ang manlalaro. Maaaring muling buksan ng manlalaro ang selyo kapag umabot na siya sa level 20. Subalit mukhang hindi naman ata ito nagustuhan ng ating bida dahil ang kinabibilangang espada daw na ito ay kalaw-angin na. Nasabi naman din ng babae na mukha ito ang Dragon Phoenix Sword na dati dala ng Majesty. Dagdag niya pa ang aura ng espada ng Dragon at Phoenix ay matapang, kayang tumagos sa isang hukbong may 1,000,000 sundalo. Ngunit kailangan nito ng maraming bihirang materyales para ma-activate. Ipapaalam niya sa Majesty mamaya ang listahan ng mga materyales na kailangan. Sinabi naman ng ating bida mukhang hindi niya pa ito magagamit ngayon. Ang AK-47 ay mas mapagkakatiwalaan. Kailangan niyang magmadali para pumatay ng mga halimaw at tumaas ng level habang may dagdag na buff. Tinanong naman siya ni Sudaji aalis na ba siya sa libingan ng Xuanyuan ngayon pa lang. Matagal na silang hindi nagkita, kaya hirap siyang makipaghiwalay dito. Kaagad naman siyang sinabihan ng ating bida na babalik siya ng regular para magsanay kasama ang kanyang mga minamahal na asawa, at makakatulong din ito na palakasin ang buff sa paglinang ng lakas. Sumagot si Sudaji na mabuti naman at mag-aaral daw siyang mabuti para palakasin ang kanyang lakas at mas mabilis na malampasan ang mga hadlang sa libingan ng Xuanyuan para tulungan ang kanyang Majesty. Ngunit nagulat na lamang ang ating bida nang mag-error ang system sa kanyang pag-teleport at napasabi dahil kakaiba daw ito. Ang Novice Village ay nagpapahintulot ng teleportation sa loob ng 1 oras, ngunit hindi siya makapag-teleport palabas. Sinabi naman ng babae na ang libingan ng Xuanyuan ay napakalayo sa bayan ng mga bagong manlalaro, kaya hindi posible ang teleportation. Nasabi ng ating bida na kung ganun nakakulong na ba siya rito. Paano siya makakapatay ng mga halimaw at tataas ng level? Sinabi ng babae na huwag daw mag-alala ang Majesty, ang kanyang Jade Seal ay may kakayahang mag-teleport. Isipin mo lang ang mga salitang Jade Seal teleport, at makakarating ka sa destinasyon mo. Nakaagad naman na ginawa ito ng ating bida, at isang liwanag ang lumabas sa taas habang unti-unti siyang nawawala. At kasabay ng pagpapakita ng paggalang ng tatlo sa pag-alis ng kanilang Majesty. Matapos iyon sa Iron Fence Mountain ay makikita na matagumpay na teleport ang ating bida. At kanyang nasabi mamaya na siya papatay ng mga halimaw at magpataas ng level. Sa kanyang pagtayo ay nanglaki ang kanyang mata dahil sa harap niya nag-uunahan ang mga manlalaro sa pagtakbo, sigaw nila muling nabuhay ang malaking halimaw sa labas ng lungsod. Na pinagtataka naman dito ng ating bida habang dumaan ito sa kanya. Ngunit isang babae din nagmamadali na nagsasabing umalis sila sa kanyang daanan. At makikita nga itong tumalon mismong sa taas ng ating bida, habang napatingin pa ng bahagya ito sa kanya. Pagkatapos ay inapakan ng babae ang likod ng lalaki at ginawang patungan. Sa isip ng ating bida sa kanyang nakita na ang ganda daw ng tanawin dito, hugis ng katawan ng babae ay medyo maganda. Mga pakpak ng hangin at kidlat. Iyon ay napakabihirang bagay na nagpapabilis sa mga sikat na manlalaro ang Nagustusan ng malaki, ngunit hindi pa rin nakuha ito. Samantala sa kabilang banda ipinapakita ang Ginseng Tree Spirit Level 14 Demon Spirit. Nabihirang punong ginseng na kayamanan ay isang spiritual root of the earth. Sinasabing namumulaklak at nagbubunga ang puno tuwing 3,000 taon, at kailangan pa ng isa pang 3,000 taon para matapos ang paglaki ng bunga. Ang bunga ay mahalagang materyales para mapabilis ang paglinang ng lakas. Sinabi ng lalaki na umiiyak palagi itong gumagamit ng AoE attacks at hindi kayang labanan ng tank ito.
Paano natin haharapin ito? Habang makikita naman ang ating bida sa likod ng malaking bato at nag-obserba. Sa labanan ay dumating ang babae pagkapos ay kaagad itong umatake sa ginseng tree. Gamit ang kanyang espada ay pinagpuputol niya dito ang mga galami ng ginseng tree habang nasabi niya kahit na 2 antas siyang mas mababa sa demonyong ito, kaya niyang harapin ito. Naisip din naman ng ating bida nang makita ang babae ay nasabi niya na magaling naman pala daw na gumamit ng espada ang babae. Dahil dito ay hindi na namalayan ng ating bida ang galami ng ginseng tree sa kanyang likod. Pagkatapos ay nahuli ang silang dalawa. Ngunit mukhang maganda pa ata ito sa ating bida gayong pinagdikit dito ang kanilang katawan. Sinabi ng ating bida hindi niya inakala na may nakatagong baging sa ilalim ng lupa. At ang malupit pa dito ay mukhang nas agad pa ang dala ng ating bida. Gaya ng inaasahan ay tumayo dito ang kanyang dala, kaya hindi na lamang malaman na kung saan nga ba nasaktan ang babae sa ating bida ba o sa mga baging ng ginseng tree. Habang tinitingnan sila ng ginseng tree, sa kanilang harapan ay isang bagay ang makikita na ang ginseng fruit. Pagkatapos ay pumutok ito sa kanila, ngunit hindi naman ito nakakamatay gayong natutunaw lamang dito ang kanilang mga damit. Sinabihan siya ng ating bida isipin daw niya agad kung anong mga magic item ang meron ito. Dahil paparating na ang ikalawang sunod na pagsabog. Sinabi ng babae na mayroon siyang magic necklace na tinatawag na Phoenix Feather maaari silang makalabas rito gamit ito. Ngunit hindi niya pa ito ma-activate ngayon. Tanong naman ng ating bida sa kanya na kung ipagkatiwala niya ba ito sa kanya gayong alam niya raw ito paano ito e-activate. Gayon man ay hindi pa rin maiwasan ng ating bida ang bango ng babae. Dahil dito ay sinabihan siya ng babae paparating na ang ikalawang pagsabog, at iyan pa rin ang iniisip nito. Sinabi ni Fang Qir sa ating bida na kung alam nito e-activate bilisan niya na. Tugon sa kanya ng ating bida na huwag daw itong masyadong malikot. Naikinainis naman dito ni Fang Qir gayong bakit daw siya sinisigawan. Pagkatapos ay nagawa nitong na-e-activate ang item ni Fang Qir at lumabas dito ang isang makapangyarihang phoenix. Dahil dito ay hindi makapaniwala si Fang Qir gayong may casting time ang magic item niya ngunit walang kahirap-hirap lang ito ginawa ng ating bida. Sa taas ay makikita ang phoenix na nagpaikot-ikot na sinusunog ang ginseng tree na naging sanhi na maubos ang HP nito. Na naging dahilan din na mamangha mga nakakakita gayong isang atake lang ng phoenix ay nabura na ang ginseng tree ang lakas daw talaga. Nasabi rin nila na ito ba yung fire-based na magic item na binili ng 3 milyong RMB. Sinabi ng isa na kilala niya yung magandang yan, siya yung panganay na anak ng Brilliant Group, si Miss Fang. Nagtanong ang isa na kung sino yung lalaki sa tabi niya. Layuan daw nito ang diyosa niya. Gayon man ay hindi pa pala patay ang ginseng tree at ang HP pa nito ay tumaas. Dahil dito ay nabahala si Fang Qir dahil ang cooldown ng magic item ay kalahating oras, ano na ang gagawin nila ngayon. Sinabihan naman siya ng ating bida na huwag siyang mag-alala at ibigay na lamang daw sa kanya ang magic item. Narinig naman ito ng mga player dahil hindi daw sila naniniwala na isang level 9 lang ang haharap sa ginseng tree sigaw nila Miss Fang, tiwala kami sa iyo, may iba ka pang magic item, hindi ba? Sa isip ni Fang Qir karamihan ng magic items niya ay nasa bank vault ng lungsod, kung hindi naman mag-work out, ang pag-alis na lang ang pinakamabuting opsyon, nakakahiya man pero hindi naman siya mapapatay at mawawala ng gamit. Sa sinabi ng mga player ay napangiti na lamang dito ang ating bida. Pagkatapos ay kaagad siya nitong tumalon upang tapusin ang ginseng tree. Sa di kalayuan ay makikita ang sunod-sunod na pagpapakawala ng apoy ng phoenix na patuloy din na bumababa ang HP ng ginseng tree. Sa ginawang iyon ng ating bida ay napanganga ang mga ito dahil muling na-activate naman daw ang magic item gayong may cooldown ng magic item. Habang makikita si Fang Qir sa likod na nagbabalak na tumakbo subalit napahinto ito. Sa kasunod ay unti-unti nang naging abo ang ginseng tree dahil sa walang tigil na pagpapakawala ng apoy ng phoenix. Nang matapos ay bumaba na ang ating bida habang hindi pa rin makapaniwala ang nasa kanyang likod. At bumabagsak ang wala ng buhay na ginseng tree. Sa pagbagsak ng ginseng tree ay mas lalo ang mga itong namangha at napapatanong sila na anong klaseng item iyon ito daw ay kahanga-hanga. At sabay na binati ang ating bida ng system dahil matagumpay niyang napatay ang mutated rare treasure na ginseng tree spirit, nakakuha ng ginseng fruit X5, amethyst X5,
at 66,666 na gold coins. Nakakuha rin ng mutated Starstone, may gantimpala pang 15,000 na experience points. At ang level ng ating bida na level 9 ay tumalon ito sa level 12. Nang makita ito ni Fangkir ay nasabi niya sa kanyang sarili na ang lakas daw ng ating bida. Habang sa likod ng damuhan ay nakita ito nila Chuck na wala pa ring tigil na kung anuman ang kanilang ginagawa. Sinabi ni Chuck yung kawawang yun, nakakuha ng maraming kayamanan, humanap sila ng pagkakataon para kunin lahat iyon. Sa ipinapakita ng ating bida ay hindi nang dito maiwasan ng babae na kiligin ngunit sa lalaki ay galit ang mga ito dahil siguradong nag-cheat daw ang ating bida ay report nila ito. Sinabi din ng lalaki sa likod ni Fangkir may kakaiba sa bibig niya, siguradong nagtatago siya ng artifact na pwede pang instant na i-activate ang magic items. Sa isip ni Fangkir oo nga, may kakaiba sa bibig niya. Sa isip din ng ating bida ang extravagant waste talaga ay nagpapahintulot ng 3 instant na pag-activate ng magic item. Ngunit nagulat na lamang ang ating bida nang masira ang item ang pinag-alala niya pa ay ito ay nagkakahalaga ng 3 milyong RMB, katumbas ng isang bahay. Dahil dito ay nag-uunahan ang mga babae papunta sa ating bida para halikan sila. Sa isip ni Fangkir oo nga, malalaman niya na ang sekreto niya kung hinalikan niya ang ating bida, siguradong hindi siya makakapagpigil. Dahil dito ay kaagad na din tumakbo si Fangkir papunta sa ating bida habang pinagsusuntok niya ang mga nakaharang sa kanyang daanan. Sa paglapit ni Fangkir sa ating bida ay walang pag-atubili niya itong hinalikan sa labi. Kaya naman nang makita ito ng mga player ay nasabi nila 10 minuto na silang naghahalikan. Habang tumatagal ang paghahalikan, hindi nila namamali na napunta sila sa ganitong posisyon. Nagsalita si Fangkir dahil kakaiba daw ito hinanap niya na lahat pero wala siyang makita. Sinabihan naman siya ng ating bida na tumigil na ito, hindi na siya makahinga. Sinabi ng ating bida na nabasag niya ang item nito na nagkakahalaga ng 3 milyon. Tugon naman ni Fangkir wala lang iyon at sabay turo dahil ang ating bida daw ang gumawa ng pagsabog para sa kanya kanina, kaya nasira ang gamit nito, pwede silang pumunta sa Baohua Tower Auction House para tingnan at bumili. Sinabihan naman siya ng ating bida na ang Baohua Tower, lahat ng gamit doon nagsisimula sa 1 milyon. Tugon ni Fangkir isipin na lang ng ating bida na pasasalamat niya ito, bumalik muna sila sa apartment niya para magpalit ng damit. At sabay hila sa ating bida. Ngunit sa isip niya ay naiinis siya gayong hindi lang siya nawala ng first kiss niya kundi wala rin siyang nakuhang sekreto, hindi niya ito papabayaan, hahanapin niya pa rin lahat ng lihim niya mamaya. Ang lalaking ito, ngayong araw lang kita makukuha, sa gabing ito ay makarating na sila sa apartment ni Fangkir. Sa isip ng ating bida siguradong ilang libong ektarya ito, isang malaking mansyon sa VIP area. Sa kanilang pagpasok ay naisip niya din ang game currency at RMB ay 1:1, siguradong nagkakahalaga ng 10 milyong RMB ang bahay na ito. Ang yaman naman. Hindi naman nakakapagtaka na sinabi ng tatay niya na pag nag-gold farming group siya sa larong ito ay makakakuha siya ng dote. Nagsalita si Fangkir na maliligo muna siya, at ito naman ay magpahinga sa kama. Sa shower nito habang naliligo si Fangkir napatanong ang ating bida sa kanyang sarili na hindi ba't magpapalit lang ng damit sa apartment. Paano naman napunta sa pagligo? Baka ba naman inaalok na niya ang sarili niya sa kanya? Loob ay may hawak si Fangkir na isang bagay at sabi buti na lang at bumili siya ng isang kahon ng bewitching incense sa VIP area kanina. Kapag nahimite na itong lalaking ito, hahanapin niya ng mabuti ang lahat ng lihim niya. Matapos sa pagligo ay sa kanyang paglabas ay kanyang sinabi sa ating bida na may oras pa bago magbukas ang auction ng Baohua Tower, magpahinga muna sila ng konti. Nasinangayon naman ito ng ating bida habang tumatayo na ang kanyang dala at napasabi na ang hot. Tinanong naman siya ni Fangkir na paano naman ang kanyang legs. Tugon ng ating bida na maganda ito. Tinanong siya ulit ni Fangkir na kung ayaw niya bang lumapit at tikman. Sa sinabi na iyon ni Fangkir ay kaagad na lumapit ang ating bida at dinidilaan ang paa ni Fangkir. Kaya naman ang hindi niya na talaga mapigilan ay kaagad niya itinulak si Fangkir sa kama. Habang lumalapit ang kamay ng ating bida ay napasabi na lamang si Fangkir sa kanyang sarili na kung bakit hindi pa siya nahihimatay.
Sa alaala ni Fangkir ay tinanong niya ang tindero na kung nagbebenta ba ito ng mga auxiliary items, yung pwedeng pampahimatay at pwedeng kontrolin mo ang isang tao. Ayon naman sa tindero hindi sapat na pampahimatay lang, walang silbi ang lalaking ito kapag nahihimatay na, ang espesyal na bewitching incense na ito ay mas malakas pa kaysa sa gusto mo. Tugon ni Fangkir sige na, bibilhin niya na ito. Sa isip ni Fangkir binente niya sa akin ng aphrodisiac imbes na knockout drug. Nang makalapit ang ating bida sa kanya ay kaagad siyang hinalikan nito. Kasunod na ang pagugol at naiyak sa unang pagkakataon, habang hinahawakan ng mahigpit ng ating bida ang kanyang kamay, ay isang kabayo ang mabilis na tumatakbo, kasabay nito ang napakalakas na pagsabog ng bulkan. Kinabukasan, sinabi ni Fangkir sa kanyang sarili hindi niya man lang natuklasan ang sikreto at napasali pa siya, at tumagal pa ng 6 na oras. Nanghingi naman dito ng paumanhin ang ating bida dahil hindi niya alam kung paano siya. Ngunit kaagad na siyang sinagot ni Fangkir ano bang silbi ng paghingi ng paumanhin. Simula ngayon, ikaw na ang manugang ng pamilyang Fang. At inilabas niya ang male virtue manual. Pahabol niya pa simula ngayon ay sa kanya na ito. Kung malaman niyang hindi ito nagiging mabuti, puputulan niya ang ari ng ating bida. Hindi dapat payagan ng mga makalumang kalokohan. Pagkatapos ay sinabihan niya ang ating bida na lumalalim na ang gabi. Pumili na ito ng bagong damit, kailangan nilang pumunta sa Baohua Tower para sa auction. Tanong naman ng ating bida sa kanya na kung may problema ba. Ayos ka lang ba? Tugon ni Fangkir sa kanya na nagsisigaw kasalanan daw ng ating bida lahat ito. At sabay hagis sa card at kanyang sinabi lumabas na ito pumunta ang ating bida na mag-isa, may 1 bilyon ng card na ito. Sa isip ng ating bida wow, yung mga legendary na black gold card ba yan? 1 bilyong limit, Miss Fang, ang galing mo. Talagang mayaman. Pahabol pa ni Fangkir sa kanya magpapahinga na ako, bumili ka ng kahit anumang gusto. Sa isip ng ating bida bagaman hindi siya mahilig umasa sa iba, para sa kaligtasan ng tatay niya, kailangan niyang gawin ito ngayon. Habang sa isip din ni Fangkir kagabi ay medyo kasiya siya, malakas ang katawan ng lalaking ito, baka pag sinanay pa, maging asset siya ng pamilyang Fang. Samantala sa Baohua Tower Iron Fence Mountain Branch. At ito din ang pupuntahan ng ating bida. At ito ang Baohua Pavilion ng unang Chamber of Commerce sa Glory Continent. Habang papasok ay naisip ng ating bida ang entrance fee pa lang ay 1 milyon. Ito na ba talaga ang mundo ng mga malalaking mamumuhunan? Subalit napahinto dito ang ating bida nang may nagsalita at sinabi na hindi ba't yan si Living Turtle. At nang makita ay si Chuck pala kasama ang kanyang ex-girlfriend. Nagsalita si Chuck na isang dukha na gustong pumasok sa Baohua Tower. Siguradong baliw ka na. Dagdag ng babae tingnan mo yung talunan na yan. Swerte ko na lang at pinili ko si Brother Chuck kung hindi ay magiging magulo ang buhay ko. Sagot dito ng ang ating bida mga masasamang mag-asawa. Ngayong araw lang ipapakita ko sa inyo kung ano talaga ang tunay na kayamanan. Sa harap ng ating bida ay sinabi sa kanya ng guide kailangan ng patunay na may assets kang lampas sa 10 milyon para makapasok. Sa isip ng ating bida mukhang kailangan niyang gamitin ang pera ni Fangkir. Habang sa kanyang likod ay wala pa din tigil sa pag-iinsulto si Chuck sa ating bida at walang tigil nila itong pinagtatawanan. Sa isip ng ating bida sinabi niya mga tanga, ipapakita ko sa inyo na mali kayong lahat. Dahil dito ay nakisali na din ang mga ito na kanilang sinabi magiging masaya ito. Yung dukhang ito ay akala niya kayang hamunin si Young Master Chuck. Huwag na kayong tumitingin dyan. Pumasok na kayo. At kasabay nito ay kinuha ng ating bida ang ibinigay ni Fangkir na black card sa kanya at ipinakita sa guide. Dahilan pa namang laki ang mata ng dalawa sa kanilang nakita at hindi makapaniwala na black card ang hawak ng ating bida. Sinasabi ng mga ito na ang card na iyan ay nangangailangan ng pagbabayad ng hindi bababa sa 100 milyong. Wow! Baka isa siya sa mga legendary na low-key billionaires. Talagang magli-livestream ng pagkain ng tae si Young Master Chuck. Nakaagad naman na nagsisigaw si Chuck na siguradong pekeng iyan. Na sinangayon naman din ito ng babae tama. Mas mabuting suriin daw nila ng mabuti kung tunay ba yung card na iyan. Kaagad din naman lumapit ang bantay at sinabihan niya ang ating bida na kung peke daw ito patay ka na bata. Nang suriin ay makikita na tunay talaga ito.
Dahil dito ay agad nagbago ang asta ng bantay at kanyang sinabi sa ating bida mangyaring pumunta sa SVIP entrance, Mr. Leonayan. Pagkatapos ay humarap ito sa dalawa at kanyang sinabihan na huwag kayong magkalat sa harap ng Baohua Tower. Kung kailangang kumain ng tae, pumunta na lang kayo sa pampublikong banyo sa kabilang kalsada. Sa isip niya mga tanga na ito, muntik niya nang masaktan ang isang VIP. Kaya naman ay napasabi na lamang ang dalawa na imposible daw ito. At nagsalita ang nasa likod nila na Young Master Choc, tiyak na magde-donate kami sa iyong livestream ng pagkain ng tae. Naglakad na rin sila at habang sumusunod sila sa ating bida, ay kaagad silang pinigilan ng bantay dahil ang SVIP entrance ay para lamang sa mga espesyal na bisita, mangyaring pumila na lang sa regular na linya. At nang kanyang makita ang pila ng regular ay nagulat ito sa sobrang tagal kaya nasabi niya na lamang sa kanyang sarili na napakasama ng araw na ito. Sa isip ng babae ay naiinis din siya na napasabi sa kanyang sarili hindi pwede, kailangan niyang makahanap ng mas mayaman pa sa kay Choc. Matapos ay sa loob ng auction hall, naisip ng ating bida narinig niya na may mga napakabihirang cultivation methods at kayamanan na ina-auction dito bawat buwan, mukhang ibang kwento naman ngayon. Sa isip ni Choc ay galit pa din ito dahil ayon nga sa kanya siguradong natagpuan o ninakaw lang ng lalaking ito ang card na iyon, paano pa ba makakakuha ng ganoong card ang isang dukha? Pagkatapos ay ipinapakilala ang madam ng Baohua Tower, at kanyang sinabi mga binibinit mga ginoo, mangyaring tumahimik muna. Ang inaabangang auction ng Baohua Tower ay malapit nang magsimula, at ang unang item na i-auction ay ang Ice Jade Incense Cauldron, isang high-level na magic treasure na ginawa mula sa mga mahahalagang pabango. Kapag ginamit sa labanan, agad na nagre-restore ng 50% ng health, may cooldown na kalahating oras, ang starting bid ay 1,000,000 RMB, may minimum na dagdag na 100,000. Kaagad naman nagbid ang mga ito na 1.3 milyon. At umabot pa sa 1.7 milyon. Ngunit 2 milyong kaagad ang binit ni Choc. Dahil bibilhin niya daw itong Ice Jade Incense Cauldron bilang regalo para sa girlfriend niya. Dagdag niya pa hindi tulad ng ibang taunan na hindi kayang bilhan ng magandang regalo ang girlfriend niya sa loob ng 3 taon. Kawawa naman, na ikinatuwa naman ng babae. Sa isip niya sige na, subukan mong tumaya laban sa akin. Kung ninakaw mo lang yung card na yan, patay ka na. Dahil sa hinahamon talaga ang ating bida ay nagbid siya nito ng 4 milyon. Napasabi pa nga sa gulat ang lalaking nasa likod na 4 milyong, doble agad ng bid. Talagang ganoon ang may-ari ng Black Gold card. Pahabol pa nila kalahating oras na ang cooldown. Napakatagal naman yun. Minsan ka lang makakagamit nito. Hindi naman nagkakahalaga ng 4 na milyon. Sa isip ni Choc mukhang hindi magandang ideya na makipag-away sa mga may-ari ng Black Gold card, lalo na kung gumagamit ka lang ng pera nila para ipamuka. Maghanda ka sa kulungan, gago. At dahil sa wala nang tumapat sa bid ang ating bida ay isinara na ang bid. Matapos kinuha ng babae ang item at ibinigay ito sa ating bida. Sa isip niya ang bagong accessory na ito ay talagang nagre-restore ng health habang nasa labanan, at pwede niyang gamitin ng 3 beses ng sunod-sunod kahit walang cooldown. Siguradong sulit ang 4 na milyong para sa isang bagay na nakakapagligtas ng buhay, yan ang ganda ng pagiging mayaman. Habang sa isip ng babaeng ito baka ba naman napukaw si Leonayan ng mga salita ni Choc at gusto niya siyang pasayahin. Sa mga susunod na round ay napaisip ang ating bida na kung walang espesyal na araw ng auction ay walang talagang magandang makukuha dito, wala man lang dito ang bagay na umaayon sa kanyang kasanayan. Pagkatapos ay nagsalita ang madam na ngayon naman, para sa huling item ng araw na ito, ipinapakita na nila ang pinakamahalagang item ng auction na ito, ang 9 Luminaries Azure Dragon Robe. Dahil dito napangiti ang ating bida na tanda lamang na gusto niya ang item na ito. Ipinapalam sa kanila ng madam ang starting bid ay 3 milyong, may minimum na dagdag na 100,000 ang damit na ito ay gawa sa pinakamagandang gold thread at may lasa ng buto ng dragon. Nagbibigay ito ng napakalakas na physical at magical attack at defense, kaya't magiging isang powerhouse ka. Dahil dito ay nagkakagulo ang mga tao na napasabi hindi ka matatalo ng mga boss sa unang bahagi ng laro kapag mayroon ka nito. Sobrang lakas talaga, sa isip ng ating bida kawili-wili ito.
Kaya kaagad nag-uunahan ng pagbid ang mga tao at nagbid din ng 5 milyon si Chuck. Sa isip niya na nagyayabang Leonayan, akala mo pa rin na pwede mong gamitin yung ninakaw mong card, talagang gusto ko itong equipment na to. Nasabi rin ng babae Chuck, sobrang mapagbigay mo, ang lakas ng dating mo bilang lalaki. Dahil sa napakataas ng bid ni Chuck ay wala nang nang-ahas sa kanya na tumapat. Maliban na lamang ang ating bida gayong nagbid lang naman ito ng 10 milyon. Nalabis na ikinagulat ng madam ngunit ang mukha ni Chuck ay makikita na labis ang pagkainis nito. Napakumunto ang mga ito at napatanong na kung ganoon ba talaga ang paraan ng pagtataas ng bid. 10 milyong, doble ulit ng huling bid. Gumagawa ba sila ng pera? Hindi ba nila alam na ang in-game currency na ito ay tunay na pera? Sa isip ng Madam Sino namang akalain na makakakita sila ng ganitong kalaking mamumuhunan sa isang karaniwang auction. Hindi nila pwede palampasin ang isang malaking isda tulad ni Lunayan. At kanyang inanunsyo na wala nang tatapat sa 10 milyong. Sinabi naman ng ating bida na nakangiti habang tinitingnan si Chuck na kita mo na iyon. Ito na ang tunay na mayaman. Hindi ka pa rin nasa antas ko pagdating sa pagtataas ng bid. Sa isip niya hintay ka lang hindi pa ito tapos. Pagbabayaran niya ito para sa bawat insulto, kasama na ang interes. Sa isip din ng babae si Leonayan ay may halagang lampas sa 10 milyong at may black gold card. Talaga bang mas mayaman siya kaysa kay Chuck? Paano ko naman siya napagkamalan ng ganito? Kailangan niyang makahanap ng paraan para ayusin ito. Dagdag niya sinasabi na hindi mababago ang ugali ng isang tao, pero ngayon, siya na ang magbabago nito. Bumalik na siya, baby.